Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Catalia, na 9 taong gulang pa lamang. Ngunit nang tanungin siya ng kanyang tiyuhin tungkol sa kanyang mga mithiin, malinaw na sinabi ng batang babae na gusto niyang maging isang assassin. I want to be a killer. Lumalabas na sa Colombia, 1 linggo lang ang nakalipas, nagkaroon ng gang massacre na siyang sanhi ng pagkamatay ng mga magulang ni Catalia. At nasaksihan niya ang lahat ng ito. Ang eksena kung saan pinatay ang kanyang mga mahal sa buhay ay nangyari sa harap ng kanyang mga mata. Sa panahong iyon, walang magawa si Catalia kundi itanim ang paghihiganti sa kanyang puso. Sa kabila ng pagbabanta ng mga gangster, hindi siya kumilos na parang bata. Ang pinuno ng mga gangster na si Marco ay nagbanta kay Catalia na hinihiling na ibigay niya sa kanya ang memory card. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi makakalimutan ng 9 na anyos na bata sa harap niya ang ginawa nila noong araw na iyon. Sa isang iglap, gumamit ng kutsilyo si Catalia para isaksak sa kamay ng gangster sa mesa, saka mabilis na umakyat sa bintana para tumakas. Nagtago siya sa ilalim ng balcony para maiwasan ang putok ng baril ng gangster. Pagkatapos, nilunok niya ang memory card at tumakas gamit ang kanyang katalinuhan. Galit na galit si Marco, inutusan ng lahat ng kanyang alapores na habulin at harangin siya mula sa bawat direksyon. Sa kabutihang palad, alam na alam ni Catalia ang lupaing ito. Mabilis siyang dumausdos pababa sa imburnal bago ito napalibutan ng mga gangster na halos hindi makatakas sa pagtugis. Naghintay hanggang dapit hapon, binuksan ni Catalia ang takip ng manhole at umakyat sa kalye. Pumunta siya sa kalapit na embahada ng US para humingi ng tulong. Ibinigay ni Catalia sa gwardya ang business card na iniwan ng kanyang ama. Dahil dito, nakilala siya ng opisyal na namamahala sa embahada. Pagkatapos, tinusok ni Catalia ng kanyang daliri ang kanyang lalamunan at kinuha ang memory card, ibinigay ito sa opisyal. Ito pala ay ebidensya ng mga krimen ng isang drug lord na itinatago ng ama ni Catalia. Sa kabila ng pangyayari, nabigyan ng pagkakataon si Catalia na makapunta sa Amerika. Nang makarating ng ligtas sa airport, nagsinungaling siya na nagsasabing kailangan niyang gumamit ng banyo. Ngunit ginamit niya ang pagkakataong ito para tumakas sa bintana. Sa pag-iwas sa kanyang mga escort, pumunta si Catalia sa istasyon upang bumili ng tiket sa tren. Chicago pala ang destinasyon niya. Pagkatapos ng kanyang paglalakbay, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang tiyuhin na si Emilio. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang kanyang kalungkutan at nagsimulang umiyak sa mga bisig ng kanyang tiyuhin. Pagkalipas ng 15 taon, sa tulong ng kanyang tiyuhin, nakamit ni Catalia ang pagiging pinakamataas na assassin na kanyang pinapangarap. Sa ibang lugar, 2 pulis ang kumakain ng burger sa kanilang sasakyan nang biglang may isang pulang kotse ang bumangga sa kanilang sasakyan na ikinagulat nilang dalawa. Di nagtagal pagkatapos, isang mahabang paa na dalagita ang natisod sa labas ng kotse. Agad na lumapit ang mga pulis at inaresto siya. Kung susuriing mabuti, ang dalaga ay si Catalia na nakabalat kayo. Dahil sa mga kasong pagmamaneho ng lasing na nagbunga ng aksidente, agad dinala si Catalia sa himpilan ng pulisya. Dito ay nagpasya silang i-hold siya magdamag sa istasyon. Ang layunin ay upang hintayin ang pag-uusig sa kanya sa susunod na araw. Samantala, sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga federal agent, isang pangunahing drug trafficker ang dinala sa himpilan ng pulisya. Kailangan din siyang i-hold doon pansamantala. Sa paghihintay hanggang sa lumubog ang katahimikan ng gabi, biglang tumayo si Catalia at tinanggal ang kanyang wig. Pagkatapos, binaliktad niya ang kanyang mga damit, ganap na nagbago ang kanyang hitsura. Pagkatapos, gamit ang isang hairpin, madali niyang na-unlock ang kandado at binuksan ang pinto ng kanyang selda. Pagkatapos, kumuha si Catalia ng isang kutsara mula sa isang tasa at ginamit ito para itulak sa tabi ang surveillance camera. Sa common area, tahimik siyang kumuha ng plastic cup at nilagyan ng tubig. Sa wakas, binuksan niya ang pinto at pumasok sa katabing electrical room. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang electrical box at binalans ang kutsara sa isang switch. Pagkatapos, binutasan niya ang isang tasa na puno ng tubig at inilagay ito sa itaas ng kutsara. Nang kumpleto ang paghahanda, umakyat si Catalia sa ventilation duct at huminto malapit sa isang fan. Ang tumutulo na tubig ay tuluyang naging sanhi ng pagkawala ng balanse ng kutsara at pagkahulog, na nag-short circuit sa fan system at huminto ito. Sinamantala ni Catalia ang pagkakataong makalusot sa mga LSE at lumabas sa ventilation duct. Pumasok siya sa isang banyo at pinabagsak ang isang opisyal na katatapos lang gumamit nito. Pagkatapos, kinuha ang kanyang baril at tumungo siya sa selda ng drug trafficker. Walang pag-aalinlangan, binaril niya ito sa kanyang kamatayan sa kanyang selda.
Ngunit agad na inalerto ng putok ng baril ang mga opisyal na naka-duty sa gabi. Nang sumugod sila ay nadatnan na lamang nila ang kanina ay walang malay na opisyal na ngayon ay may malay at hawak ang baril. Kaya siya ang naging pangunahing sospek. Gayunpaman, sinimulan din ng pulisya ang isang ganap na paghahanap. Samantala, patungo na si Catalia sa kanyang selda sa parehong ruta. Mahigpit na iniwasan na matuklasan sa isang sulok, mabilis siyang bumalik sa kanyang selda sa pinakamaikling posibleng panahon. Nang dumating ang mga pulis para tingnan siya, nakapagpalit na siya ng damit at nakahiga, nagkukunwaring natutulog na parang walang nangyari. Kinabukasan, sinimulan ng pulisya na tapusin ang mga nauugnay na pamamaraan para kay Catalia. At kung kaya ay lumabas siya ng police station na may mayabang na kilos. Noon lamang niya inalis ang kanyang guwantes na goma na walang iniwang bakas para sa pulisya. Ang pagpatay ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng FBI. Si Special Agent James ang itinalaga para imbestigahan ang kaso. Sa katawan ng drug trafficker, nakita niya ang isang pamilyar na drawing. Lumalabas na sa nakalipas na ilang taon, higit sa 20 katao ang namatay na may katulad na mga guhit sa kanilang mga katawan. Lahat ng mga biktima ay mga karumal-dumal na kriminal. Upang makahanap ng mga lead sa lalong madaling panahon, nagpasya si James na dapat isapubliko ang serye ng mga pagpatay na may larawan ng bulaklak ng orchid. Di nagtagal, si Richard, na mula sa CIA, ay lumapit sa drug kingpin na si Don Luis, ang nagutos kay Marco na patayin ang pamilya ni Catalia. Lumalabas na hindi nakulong si Don Luis ngunit sa halip ay pinangangasiwaan ng CIA, pinahintulutan na panatilihin ang kanyang negosyo para sa kanilang kapakinabangan. Ngayong nakabalik na si Catalia at napatunayang nakakakilabot, malamang na malantad ang kanilang sikreto. Binalaan ni Richard si Don Luis na ayusin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, maaaring pareho silang mabulok sa kulungan. Agad na ipinadala ni Don Luis ang kanyang subordinate na si Marco upang hawakan ang sitwasyon. Gagawin niya ang lahat para maalis ang banta na ito. Samantala, bumalik na si Catalia sa Chicago. Sa isang laundry store, nakipagkita siya sa kanyang tiyuhin na si Emilio. Binigyan niya si Catalia ng bagong target sa Caribbean. Bagamat hindi siya nabigo, ang paraan ng pag-iwan niya sa kanyang signature drawing ay ipinag-aalala ni Emilio. Ang pag-iwan ng landas para akitin ng drug lord ay tiyak na magdadala ng kapahamakan sa kanyang sarili. Gayunpaman, intensyon ni Catalia na maghiganti at hindi pinansin ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Sa pagkakataong ito, ang target ay isang tabachoy na tao na isa ring bilyonaryo. Ginugugol niya ang kanyang mga araw na nakakulong sa kanyang vilya, tinatangkilik ang alak at mga kababaihan. Upang matiyak na ang kanyang mga pagsasalo-salo gabi-gabi ay hindi naaabala, gumastos siya ng malaki upang kumuha ng malaking grupo ng mga bodyguard. Ngunit hindi niya alam na nalalapit na ang kanyang kamatayan. Sa oras na ito, nakatago na si Catalia sa ilalim ng isang sasakyan at tahimik na pumasok sa villa, naghihintay hanggang sa dilim ng gabi. Dahan-dahan siyang lumangoy sa tangke ng pating na natiling malapit sa ibabaw. Kasunod, itinabi niya ang isang glass panel para tahimik na pumasok sa villa. Matapos ikabit ang isang silencer sa kanyang pistol, nagsimula siyang gumalaw, hinahanap ang tabachoy na lalaki. Nang magising siya sa kanyang pagkakatulog, may nakita siyang guhit sa kanyang katawan. Ang masama pa nito, nagkalat sa mga pasilyo ang mga bangkay ng kanyang mga bodyguard. Kaya maingat siyang kumuha ng baril sa sahig at takot na lumapit sa tangke ng pating. Doon, nakita niya ang isang orchid na lumulutang sa tangke at curious na pinuntahan ito upang kunin. Habang nalilito siya ay biglang sumulpot si Catalia sa likuran niya. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga baril para barilin ng walang sabi-sabi. Ngunit sa kanyang kamalasan, ito ay walang laman na bala. Nang makitang malubha ang sitwasyon, sinubukan niyang makipag-deal na nag-aalok kay Catalia ng malaking halaga para sa kanyang buhay. Ngunit ang tanging natanggap niya ay 2 bala na nagpaluhod sa kanya sa tabi ng tangke. Sa wakas, binaril siya sa tangke na naging merienda sa gabi ng mga pating. Pagkatapos, iniwan ni Catalia ang bulaklak ng orchid at tahimik na umalis. Kinabukasan, mabilis na nakakuha ng atensyon ang pagpatay. Agad na kumilos si Marco at ang kanyang mga tauhan ng marinig ang balita, nagsimula ng kanilang sariling investigasyon sa misteryosong mamamatay tao. Sa pagkakataong ito, galit na galit ang kanyang tiyuhin nang muli silang magkita ni Catalia. Ito ay dahil hindi siya nakinig sa kanyang mga babala, at bilang resulta, 8 sa mga kaibigan ni Emilio ang brutal na pinaslang. Kung tatanggi pa rin siya na talikuran ng kanyang paghahanap para sa paghihiganti, hindi magtatagal, ang buong pamilya ay magbabayad ng dugo. Kaya nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa.
Napakaraming kaguluhan ang pinagdaanan ni Catalia at sa huli, pinili niyang bumalik sa kanyang pamilya. Naisip niya na kung titigil siya, magiging maayos ang lahat. Ngunit magkakaroon ng hindi inaasahang kahihinatnan dahil tina-target pa rin ni Marco ang pamilya ni Emilio. Samantala, ang walang humpay na pagsisiyasat ni James ay humantong sa kanya sa tirahan ni Catalia sa Chicago. Hindi nagtagal, isang malaking bilang ng mga armadong pulis ang ipinadala sa kanyang lokasyon. Sa kabutihang palad, nakita niya ang mga ito sa oras sa pamamagitan ng kanyang surveillance camera system. Kaagad na pinili ni Catalia na tumakas sa pamamagitan ng hagdan. Naglaan pa siya ng oras para kunin ang isang sniper rifle na nakatago sa kisame. Pagkatapos, mabilis siyang lumapit sa isang pader at nagtanim ng isang remote-controlled na bomba. Samantala, ang mga pulis ay naglalagay din ng mga pampasabog, naghahanda upang sirain ang pinto. Sa sandaling pinasabog ng pulisya ang kanilang bomba, pinasabog din ni Catalia ang bomba sa dingding. Dahil sa dalawang magkapatong na pagsabog ay nilamon ng apoy ang buong pasilyo. Ang pagsabog ay lumikha ng isang butas sa dingding na nagbigay daan kay Catalia na makatakas. Una, ibinaba ni Catalia ang sniper rifle pababa. Pagkatapos, gamit ang mga strap, bumaba siya sa mga tubo at lumabas ng gusali. Sa parking garage, pumuslit siya sa isang ventilation duct bago pa siya makita ng mga pulis. Matapos matagumpay na makatakas, mabilis na sumugod si Catalia sa bahay ni Emilio. Ngunit sa huli, hindi maiiwasan ang trahedya. Ang kanyang lola ay nakahiga sa kanyang dugo, walang buhay. At si Emilio mismo ay nakatali sa isang upuan na pinahirapan hanggang mamatay ni Marco. Ang kalungkutan na may halong pagsisisi sa sarili ay nagdulot ng pagkawasak kay Catalia. Nang gabing iyon, pag-uwi ni James, may biglang tumunog mula sa likuran niya. Si Catalia pala ay naghihintay sa kanya. Pinilit niya itong maupo sa isang upuan na nilagyan ng bomba para idiin siya. Kung tatayo si James, agad itong sasabog. Pagkatapos ay binyantaan ni Catalia si James na gagamitin ng kanyang pamilya. Ang layunin niya ay ipakita sa kanya ang lokasyon ng drug lord na si Don Luis. Para protektahan ang kanyang pamilya, walang choice si James kundi sumunod. Kinabukasan, hinanap niya si Richard mula sa CIA para sa tulong. At syempre, sinabi ni Richard na hindi niya matutulungan si James. Nang mga sandaling iyon ay biglang nagring ang phone ni James. Ito ay si Catalia, na inuutusan siyang makipagtulungan kay Richard. Kung hindi makikipagtulungan si Richard at magbibigay ng impormasyon, pasasabugin niya ang kanyang ulo. Pero mayabang na sinabi ni Richard kay James na nilagyan ng bulletproof glass ang opisina niya. Di nagtagal, isang bala ng sniper ang pumasok sa salamin na ikinasindak niya. Ngayong siya ay nakipagtulungan, mabilis na ipinaliwanag ni Richard ang lahat. Nang makuha ang lead, binuksan ni Catalia ang kanyang sikretong imbakan ng mga sandata. Bilang karagdagan sa mga armas, nagdala din siya ng 2 mabangis na aso. Pagkatapos, sakay ng isang malaking van, umalis siya patungo sa kinaroroonan ni Don Luis. Nang makatanggap si Marco ng balita tungkol dito, pinalakas niya ang mga defense system. Pero sa panahong iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng drug lord. Isang rocket ang tumama sa villa, dahilan para sumabog ang silid. Maswerteng nakaligtas si Don Luis. Kaagad sumugod ang grupo sa garahe upang kumuha ng sasakyan para sa kanyang pagtakas. Ngunit bago pa sila makalayo ay binangga ni Catalia ang kanyang van sa dingding. Pagkatapos, kumuha ng rifle si Catalia at nagbitiw ng sunod-sunod na putok sa kotse. Sa kasamaang palad, hindi pa nakakasakay si Don Luis sa sasakyan na iyon. Nagtago siya sa isang lihim na silid sa panginginig. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na nakalusot na si Catalia sa villa. Mula sa ilalim ng sahig, nagsimula siyang magpaputok pataas sa mga nakatayo sa itaas. Napagtanto ni Marco ang sitwasyon, kumuha ng granada at inihagis ito na nagdulot ng pagsabog. Pagkatapos, isang Alapores na may mabigat na machine gun ang tumalon pababa sa butas upang suriin ito, nakabungad habang nagpapaulan ng bala. Sa pag-aakalang malinis na ang lugar, lumabas si Catalia mula sa isang sulok ng pasilyo, nagbitiw ng hindi inaasahang putok ng baril. Sa ilalim ng walang humpay na mga bala, si Marco ay nakatago lamang sa likod ng isang malaking poste. Nang tumigil ang pagpapaputok, sinamantala niya ang pagkakataong tumakas. Ngayon, tulad ng isang multo, isa-isang niligpit ni Catalia ang mga Alapores, pinabagsak silang lahat hanggang sa walang naiwan na nakatayo. Hindi nagtagal, ang buong pangkat ay naubos, naiwan lamang si Marco. Sinamantala ang sandaling pumasok si Catalia, gumawa siya ng kanyang hakbang. Ang dalawa ay nagpunyagi sa masikip na banyo.
Sa pagharap sa makapangyarihang si Marco, walang humpay na umatake si Catalia ng buong lakas. Maya-maya, pareho silang bumagsak sa sahig, walang lakas. Sinamantala ni Marco ang pagkakataong kunin ang kalapit na baril. Ngunit si Catalia ay nangingibabaw pa rin, inilabas ang magazine at hinampas siya ng malakas sa leeg gamit ang puwitan ng baril. Samantala, wala nang marinig si Don Luis. Hindi na makayanan ng katahimikan, nagpasya siyang lumabas ng panic room. Sumakay siya sa kotse na sinusubukang tumakas sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, naharang ang kanyang dinadaanan ng isang truck ng basura. Sa pagkakataong iyon, biglang tumunog ang telepono sa kanyang sasakyan. Sa kabilang dulo ng linya ay si Catalia. Sa pag-aakalang ligtas na siya, sinimulan siyang insultuhan ni Don Luis nang walang tigil, sinusubukang mabawi ang kanyang dignidad. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nanatiling ganap na kalmado si Catalia. Nailagay na pala niya ang kanyang dalawang mabangis na aso sa loob ng kanyang sasakyan. Kaagad pagkatapos, ang dalawang aso ay nagsaya sa isang malagim na salo-salo. Sa wakas, naipaghiganti na ni Catalia ang kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang pagkahumaling sa paghihiganti ay dumating sa isang nakakakilabot na trahedya. Sa huling eksena, dahil wala nang natitirang pamilya, nagpasya siyang umalis sa Chicago para magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.